bilang doktor, kailangan intindihin mo rin kung paano mo pangangalagaan yung pasyente mo. Na siyempre, dapat tama yung gamot na binibigay mo, tama din yung advice or medical advice na pino-provide mo sa kanya bago siya umuwi. At at the same time, nagpo-provide ka ng araw kung kailan ka magpapa-follow up sa pasyente mo. Ngayong buwan ng Setyembre or September ay we're celebrating World Patient Safety Day. So bilang doktor, kailangan dapat alamin din natin kung ano yung safe sa ating patients. So maraming klase ang pwedeng source ng harm or panganib. Kumbaga, 'di ba? Panganib. So ano ang mga source ng panganib kapag nasa consultation ka o nasa clinic ka? Titignan natin kung ano yung mga pangkaraniwang source. Nagtaglish na ako. Mga source ng harm or panganib na nakukuha or pwedeng makuha sa hospital or sa clinic. So, tignan natin yung reference natin. So, reference siguro natin pinaka-best kung sino bang advocate ng world safety. Syempre, ang World Health Organization. So, tignan natin dito sa next slide natin. Okay, yan. So, kinuha ko yung source ko from the World Health Organization. Tignan mo, magkaiba yung kwan ko. Yan, World Health Organization. So, since ngayon ay buwan ng World Patient Safety Day or Patient Safety, kailangan din natin alamin kung ano ba mga source ng patient harm or kaakibat na panganib na pwedeng may bigay sa pasyente. So, medication error. Okay, na inisa-isa ng WHO ang common sources ng patient harm. So una, medication error, surgical error, healthcare associated infection, sepsis, diagnostic error, uh, patient falls, venous thromboembolism, pressure ulcers, unsafe transfusion practice, patient misidentification, unspecified or unsafe injection practice. Okay, madami-dami siya pero pwede natin siyang himay-himayin isa-isa. Ano bang pwede natin pag-usapan tungkol dito? Siyempre, hindi lang naman basta dapat doktor ang may alam nito. Kailangan alam din ng mga pasyente kung ano ba yung mga pwedeng source natin ng panganib habang nandun sila sa ospital. No? So, let's go to the number 1, medication error. Medication errors related medication-related harm affects 1 out of 30 patients in healthcare, with more than a quarter of this harm regarded as severe or life-threatening. Half of the avoidable harm in healthcare is related to medications. Now, ano ba ang pwede natin makuhang panganib sa gamot? Kung hindi tama yung pag-prescribe natin ng gamot, yun ay syempre harm yun. Overdose or kulang, underdose. Na pag kung mali yung pagbigay mo, yun ay siyempre that's not good of a practice as a doctor. So sana sa bilang doktor, tama yung pagreseta natin ng gamot, anong oras, anong particular timing ng araw, no? Or kailangan ba may kasama tong pagkain bago mo inumin, or mas preferred bang absorption ng gamot kapag bago kumain. So may mga gamot kasing gano'n yung preference para mas mabilis ang absorption at mag-take effect yung gamot mismo. So yung medication errors, yung dosage ay kadalasan yan yung mga nami-miss out. Yung minsan akala na 5 milligram tapos 50 milligram yung nainom o siguro mga gano'ng sitwasyon, 'no? Or let's say for example, insulin. Let's say 6 units, ang binigay mo 6 ml, magkaiba po 'yun, okay. So, dapat maging maingat tayo do'n. From 6 units to 6 ml, naku, naku, naku. Okay, anyway, 'yun din. So, dapat maging clear bago pauwiin ang pasyente sa inyong consultation, maging mainam na preferably alam ng pasyente kung ano yung
paano kunin or paano i-take yung gamot niya. Puwede mong verbalize mo sa kanya, "Ma'am, ano po ulit? Paano po ulit i-take ito? Paano po ulit i-take yung gamot na ito? Kung tingnan lang natin kung naintindihan niyo paano ibigay." Okay, medication error. Now, may mga yun ay gamot 'no, meron din kasi tayong mga gamot na let's say inhaler, mali pala yung paggamit ng inhaler. Nasa labas ha, na gano'n siya. So, wrong, wrong. Kailangan mo din ituro kung paano ang pag-take ng inhaler. Yung pala, nag-spray siya sa labas, pumunta sa mata niya, eh, well, nagkaroon ka ng harm in the eyes. So, yun ang kailangan iwasan natin. Next, surgical error, no? Surgical error. So, sabi dito, over 300 million surgical procedures are performed each year worldwide. Despite awareness of adverse effects, surgical errors continue to occur at a high rate. Now, ano bang mga surgical errors na pwedeng mangyari in a healthcare practice? Well, una, siguro naman dito nangyayari. Let's say, nag-operate sila na akala nila is acute appendicitis. Okay, nakatanggal lang specimen. In the end, ang nailabas ay fallopian tube. So, that is a very, very, very bad, no, situation na puwedeng mangyari. Ano pa ba? Um, Hindi naman siguro nangyayari yung mali yung naoperahan or ibang site yung naoperahan, ibang site yung nahiwa, no, surgical errors, may naiwang instrument sa loob ng katawan ng tao, well, delikado yun, puwedeng mag-cause ng sepsis or puwedeng may naiwan na sponge or yung gauze. Hindi yung sponge na panglinis, yung sip-sip lang nung, excess fluid or dugo dun sa surgical procedure, eh, hindi nakapag-sponge count. Tapos ang, procedure, eh, may naiwan na isa. So, delikado yon. Okay, puwedeng mag-cause din ng sepsis. So, instrument or, gauze, or mali yung sterilization, okay? Unsterile yung environment. Gumamit kayo ng instruments na hindi, sterile during the procedure. And in the end, nag-cause ng sepsis or nag-cause ng infection. So yun ay mga, events na siyempre would be detrimental at saka hindi magandang magkaroon ng record na gano'n, 'no? So for patient, safety regarding surgical errors, sa atin as, physicians or doctors, especially those in the cutting, well, nasa kuwan natin 'yun, sipag natin na i-verify and i-finalize yung procedure prior to doing like the scheduled procedure. So, i-clearance kung kailangan ng clearance, do the proper steps of, sterilization, okay, and then use appropriate instruments and do necessary steps to avoid foreign body, okay, misplacement during the procedure, 'di ba? Yun yung mga kailangan magawa natin na may mga ways na ginagawa before and, eh, dapat hindi na natin nako-commit 'yun in the early, stages or in the long run rather pala ng ating practice, okay. Surgical errors, okay, healthcare associated infections. Ito puwedeng connected dun sa surgical error or puwede rin 'tong connected sa, hospital acquired infection. So, global rate 0.14. Kapag ganyan kasi minsan na-admit yung pasyente tapos, previously pneumonia, discharge after 2 days, 3 days nagkalagnat pa rin, nag-uubo pa rin. Puwedeng, nakuha niya yung infection or mas malalang, variant nung infection sa hospital, eh, puwedeng hospital associated or healthcare associated infection, 'no? Puwede din dun sa surgery, yun, after nung surgery, eh, hindi sterile yung mga gamit, nahulog yung instrument tapos nagamit sa pasyente, sana hindi naman nangyari yun, 'no? Um, Nagko-cause ng infection and yung pinaka-worst diyan yung susunod na scenario, sorry, yun,
Yung worst na scenario diyan ay yan, sepsis. Sepsis is a serious condition that happens in the body when the body's immune system has an extreme response to an infection. Extreme response. So ano mga pwedeng extreme response ng katawan mo kapag infection? Pwedeng mag-shutdown ang immune system mo. Um, May tendency kasi itong either tumaas yung fever mo or bumagsak, mag-cause ng hypothermia. Puwedeng mag-cause ng tachycardia, puwedeng mag-drop, okey, ang heart rate mo. Puwede rin mag-drop din ang BP mo. Kasi kung may infection ka sa dugo, yung mikrobyo na dahilan ng infection, magre-release siya ng mga chemical na puwedeng cause ng vasodilation or pagluwag nung mga ugat natin, mag-cause ng, ah fluid imbalance and would cause hypotension. And yun, yung harmful effect ng sepsis is nagsha-shutdown yung katawan mo or hindi na siya makapag-cope up sa severity ng infection sa buong katawan kasi dumadalo yung mikrobyo sa dugo at kumakalat kung saan-saan parte ng katawan. Okay? So, kadalasan kapag ganito, multi-organ ang problem natin kapag ganyan, multi-organ, hindi lang lungs, puwedeng umabot sa heart, puwedeng umabot sa liver, sa sikmura, okey. And 'yan, kailangan siyang ma-admit at masubaybayan ng maigi, okey. So 'yan ang pinaka-serious na outcome na puwedeng, mangyari after if let's say hindi naagapan yung infection, 'no, dahil hindi tayo naging maingat sa ating procedures, 'no. Okay. Diagnostic errors, ito naman, merong fallout ng minsan kasi yung doctors nire-request na lang lahat, okey, nire-request lahat ng diagnostic test, in the end, normal lahat. Hindi may tendency kasi na yun, may mga gano'ng practices na shotgun, ipagawa natin 'tong lahat, tignan natin kung may mahanap, which is, totally inconvenient, 'no, at saka magastos para sa pasyente, 'wag niyong gagawin yun. Kasi una, mag-history at physical examination muna kayo kasi dun natin malalaman kung ano yung talagang complaint niya, kung ano ba yung mga symptoms niya, may mga signs ba on physical examination na magpo-point out ng isang, disease entity at mag-focus ka kung anong mas akmang diagnostic test. So, kung sinasabi naming diagnostic test, well, kailangan ba siyang i-CBC, kailangan ba siyang urinalysis or i-CT scan? Or X-ray. Kasi yung mga diagnostic test nito, meron ding kakibat na harm or panganib or siyempre masasaktan yung pasyente. 'Pag nakuhanan ka ng dugo, tutusukan ka, masakit yun. Sino may gustong matusukan, 'di ba? Tapos in the end pala, hindi naman pala necessary para identify yung karamdaman niya. Now, hindi ko naman sinasabi na 'wag yung i-request, pero kung nasa judgment niyo na kailangan niyong ipagawa, ipagawa niyo. Pero kung hindi naman pala or hindi naman siya likely na puwedeng mag-change ng management mo, 'wag mo nang ipagawa. Kung let's say for example, ine-expect mo normal siya, 'no? Ano pa ba? Yung X-ray. Kapag yung X-ray, kailangan mo bang i-X-ray lahat ng ubo? 'Di ba hindi? Minsan kasi on physical examination, may crackles ka, tapos may ubo, 'no? And then history of fever on and off. Puwede rin naman COVID pero siyempre sa ngayong panahon na 'to hindi na siya masyadong, consistent kung COVID 'to. Minsan mag-treat muna tayo ng primary, level, isolate, wear mask, lalo na kung bakunado naman yung patient. And kung nag-improve siya after 3 days, eh, complete niya yung treatment, 'di ba? Hindi ka na nagpa-X-ray. Pero kung hindi pa rin nag-improve after 3 days, sige magpatingin siya ulit, X-ray natin kung meron man nagwo-worsen yung symptoms, saka natin pagawa. Na kung normal lang na pneumonia, nag-improve after 3 days and completed yung treatment, you lessen the exposure of the patient for radiation ng X-ray, 'di ba? Mas makakatipid pa yung pasyente kasi hindi siya nagpa-X-ray at ang nagastos na lang yung gamot niya. So, based lang 'yan sa clinical eye natin. So, yung diagnostic errors, well,
nangyayari yan. Nagkakaroon tayo ng ganyang encounters. Next, siguro ito yung last muna bago ako mag-stop. Sunod, may part 2 na lang siguro 'to. Patient falls. So, sa mga patients natin lalo na sa mga matatanda, yan mga yan, usually mabagal, kailangan nilang may alalay. So, kapag ganyan, 'wag niyong kakalimutan na dapat kapag may ganitong patient, sila dapat ang mga priority sa clinic. So, una sa lahat, kung meron mang available na mga wheelchairs, gano'n, dun sila sila una dapat gagamit nun, hindi mga VIP. As much as possible, sila mauna sa elevators, lalo na kung yung clinic niyo ay nasa second floor, third floor, gano'n. And as much as possible, maging gentle tayo kasi minsan any moment puwede siya lang pinatayo mo tapos hindi mo inalalayan, nahulog, naku, may incident report ka. 'Di ba? So, dapat alalayan mo din sila kung sila yung pasyente mo. And take note, dapat tinitignan naman ng mga empleyado yan kung may risk of fall. Kung may high suspicion of risk yan, dapat may nakabantay or inaabangan yan ng mga staff natin para at least kung kailangan patayuin, may nakaalalay na assistance. Okay? And yan yung reason kung bakit may fall risk assessment ang mga clinics bago sila pumapasok. Kung ma-reduce natin yan, yung burden ng fracture sa mga elderlies or sa mga patients, malilesen and better ang patient safety natin. Diba? So siguro hanggang doon na lang muna itong video na to. Pag part 2 na lang ako. Ang tip ko lang, syempre, as a primary physician, no, family medicine resident, mahalaga na alamin natin kung ano yung masaakma sa patients natin. Ano yung mga diagnostics na kailangan natin i-request, ano yung mga gamot na dapat natin i-prescribe, at ano yung mga safe na routines or maneuvers na pwede natin i-provide o ituro. Okay. Dun sa fall, syempre yun nga, maging mapagmatsyag sa mga doctors na kasama ko or mga healthcare providers. Kung meron tayong mga patients na kailangan alalayan natin sila. And then, ano ba? Ayun, speaking of non-pharmacologic na management, minsan kasi lagi natin sinasabi, exercise. Okay. Oh ma'am, medyo may pumikat na po kayo. Exercise tayo, jogging or running, sabi nyo. Actually, hindi yun yung case. Minsan, mas better na maging formal yung prescription natin ng exercise. So, una sa lahat, alamin natin kung ano yung level of physical activity nila. Ano ba, sedentary ba sila? Huwag nyo silang biglahin, no? Kung obese yung patient, huwag nyo biglahin na magtakbo or mag-jog sila kasi ang tendency niyan, magkaka-joint pain yan. Maghanap tayo ng other alternatives na non-weight bearing exercise. Example dyan, mga biking, di ba? Pwede yun kasi yung weight mo ay nandun sa back mo, which is a much sturdier support than your knees, lalo na kung chronic. Kung makakapag stationary bike, better. So, pag basta-basta, kailangan natin i-tailor fit ng exercise na tuturo natin sa patients natin para maging safe din sila. Okay? Sige. Hanggang doon lang naman siguro for this. Part 2 na lang yung other parts ng patient safety. Mahalaga, safe sila. At magaling kang makapag-observe kung kailangan ba silang alalayan agad. Ano naman sinasabi ko. Sige, Doc Chris here and we'll see you on part 2 siguro by tomorrow. Thank you guys and